ito ay nilibing ng isang magnanakaw at diktatura, dating diktatura, sa libing ng mga bayani. Mahirap ipaliwanag sa aking mga anak kung tatanungin nila na bakit ang isang nang-abuso, nagnakaw at pumatay ay ngayon pinaparangalan at binigyan ng espasyo sa libing ng mga bayan. Hindi tama ito. Kung inaakala nila na ito'y closure, nagkakamali sila. Dahil ang katunayan, muling binuksan ang mga sugat ng pang-aabuso, ang sugat ng torture, ng rape, ng pagpatay, ng pag-abduct na naranasan ng tens of thousands, libo-libo nating mga kababayan. Kung akala nila ay mananahimik na at magkakaroon na ng pagkakaisa sa ating lipunan dahil dito sa paglibing, sa libingan ng mga bayani, nagkakamali sila. Dahil sa halip na closure, muling nanumbalik, muling naaalala yung pang-abuso, pang-yurap ng karapatan, pagpatay, pag-torture, pag-rape. Para bagang na-rape muli, na-torture muli, sinalvage muli yung mga kababayan natin. Kaya hindi ito tama. Ito'y tinututulan ng Partido Liberal, tinututulan ng taong bayan. Alright mga kababayan, mag-react tayo dito no, sa mga sinasabi noon ni Senator Kiko Pangilinan noong panahon na inilibing no, ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng bayani, na kung saan ay nag-iingay po ito no, na tutol siya mga kababayan na inilibing nga po doon sa libingan ng mga bayani mga kababayan, yung dating Pangulong Marcos Sr. sa pamamagitan ng pagpayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong November 18, 2016 ay nailibing na nga finally no, sa libingan ng mga bayani itong si dating Pangulong Marcos. Pero ngayon mga kababayan ay tila na iba na rin po yung hangin no. Yung mga sinasabi noon ni Kiko Pangilinan ay tila baga kinain niya no, yung mga sinasabi niya. At ngayon naman ay parang magkasundo na sila ni PBBM no, mga kababayan, yung mga sinasabi niya doon na ihukay no, papahukay niya yung bangkay nung dating Pangulong Marcos Sr. doon sa libingan ng bayani. Pero sa ngayon nung napresidente na po itong si PBBM at nang nagkawatak-watak na po yung unit team no, naghiwalay na ng landas no, yung si VP Sara, ay ngayon naman itong si Kiko Pangilinan or Senator Kiko Pangilinan ay parang sumanib pwersa na dito sa administration mga kababayan. At makikita natin na dito sa mga event no, hindi lang po ito yung first time na nakasama ito si Senator Kiko Pangilinan kasama ang First Family no. Dati kung naalala ko, kung hindi ako nagkakamali, ay nandoon po ito. Bumisita rin po sa isang event doon sa Malacanang kung I'm not mistaken, itong konsyerto ata mga kababayan, parang nandun yata siya or kung anong event yun, nasa Malacanang po siya kasama ang First Lady at iba pang mga opisyalis ng gobyerno no, nakita natin noon, may picture po siya noon. At lately lang itong event dito sa Intramuros ay nakikita nga po natin na kasama niya yung si President Bongbong Marcos Jr., si First Lady, si Sharon Cuneta at itong si Kiko Pangilinan mga kababayan. At natandaan natin na noong 2022 yung anak niya mismo mga kababayan, si Frankie Pangilinan ay very vocal din po yun sa pag-atake no, dito sa kay PBBM noong 2022 presidential election. Nung May yata yun, nagsalita siya na sabi niya, I'm not going to have my president be named Ferdinand Marcos ever. So, yung mga sigaw nila noon, never again, magnanakaw, Marcos magnanakaw, mamamatay tao, mga ganyan-ganyan, Diyos ko. At ngayon mga kababayan, yung Liberal Party ay tila baga nadungisan, no? Yung kanilang mga pinaglalaban noon, yung kanilang mga pinagsisigaw noon, mapakakalsada, maparali sa kalsada, or sa mga interview sa media. Itong si Kiko Pangilinan ay official naman po ito ng Liberal Party at ngayon ay dumikit po siya ngayon kay PBBM, no? Na tila baga noong panahon na iyon ay mortal na kaaway nila itong mga Marcos no, itong Liberal Party at mga Marcos talaga ay parang mortal na magkaaway talaga ito mga kababayan. At ngayon ay parang si Attorney Rowena Guanzo na lang ata yung dilawan na very po dito consistent sa kanyang mga paninindigan or paniwala or pinaglalaban, dahil yung mga dilawan noon at mga Marcos ay magkalaban talaga mga kababayan no. At itong mga ibang mga liberal ngayon kagaya ni Kiko Pangilinan na umanib na or parang nakikipagsundo na dito sa administration mga kababayan no. At siguro naman ay may mga
pag-uusap naman po yan sila siguro mga kababayan, no? At kanya-kanyang mga dahilan naman siguro yan mga kababayan kung bakit ay parang close na po sila, no? Itong si Kiko Pangilinan at ang si PBBM mga kababayan. So kanya-kanya naman po yung personal na dahilan, kung ano man po yun ay sa kanila lang po yun mga kababayan, hindi po natin na alam, no? Pero yung mga ibang dilawan ay may mga sinasabi na willing sila na makipag-join forces dito sa administration para lang matalo, no? Or para lang talunin itong si VP Sara sa 2028 presidential election. So talagang masasabi natin na dito sa politika talaga walang permanenteng kaaway at walang permanenteng kaibigan or kapartido, no? Pagdating sa politika, kasi kahit pamilya ay magkakaaway, no? Magkakalaban sa politika mga kababayan. So ganun kadumi ang politika mga kababayan. Kaibigan mo ngayon at pagdating ng araw ay magiging kaaway mo na rin yan mga kababayan. Pero yung kaaway mo noon ay ngayon ay kaibigan mo na. Yun nga yung sinasabi sa English na the enemy of my enemy is my friend. Parang ganun na nga po yun mga kababayan. Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang ano lang yan para talunin yung kalaban nilang malakas. So yung kaaway nung kaibigan mo dati at ngayon ay kaaway mo na rin. Parang ganun, no, mga kababayan. Para lang sa personal na agenda, no? Sa personal na ambisyon mo dito sa usaping politika mga kababayan. So ano pong masasabi nyo dito sa kay Kiko Pangilinan na noon ay very vocal po siya, no? Tutol po siya at galit na galit siya noon. Papahukay niya nga po yung inilibing na doon sa libingan ng mga bayani at ngayon ay naiba na yung hangin mga kababayan, no? Parang close na po siya or nandito na po siya sa side ngayon ng mga Marcos mga kababayan. At samantalang yung tao na nagpalibing doon sa libingan ng mga bayani, ayun naman po yung kaaway ngayon ng pamilya ng ipinalibing mo doon sa libingan ng mga bayani. Pero lang dito kay Senator Amy Marcos, kasi si Senator Amy Marcos naman ay hindi naman po siya tumalikod, no, sa mga Duterte at talagang sinabi niya na malaki yung utang na loob niya rin dito kay dating Pangulong Duterte at sa mga Duterte dahil sa ilang taon ba naman na naka-freezer lang yung kanyang tatay doon sa Ilocos Norte, na ilang presidente na po yung nagdaan ay hindi talaga nila pinayagan, no, na mailibing itong si dating Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Tanging dito lang po sa pagdating ni Pangulong Duterte, no, pag-upo ni Pangulong Duterte noong 2016 ay pinalibing niya, pinayagan niyang ipalibing, no, dito sa libingan ng mga bayani. Kahit naman po kahit pa sa mga ingay noon na mga dilawan ng Liberal Party at sa mga ibang mga religious group na very vocal dito na tutol sila, no, ayaw nilang payagan na mailibing itong si dating Pangulong Marcos Sr. Pero despite of that ay talagang hinayaan, no, or pinayagan ni dating Pangulong Duterte na mailibing nga sa libingan ng mga bayani dahil yung requirement naman ay kailangan mo lang ng dating Pangulo, yung mga qualified na pwedeng mailibing, no, sa libingan ng mga bayani, yung mga bayani, yung mga sundalo at mga dating presidente. Ayan, so yun po yung mga requirements dyan na pwede kang ilibing dyan or pwede ka nang mahimlay dyan sa libingan ng mga bayani, no. So yun naman mga kababayan ay malinaw naman, no, kasi dating Pangulo naman po si dating Pangulong Marcos, kaya isa yan sa mga rason or dahilan bakit hinayaan or pinayagan ni dating Pangulong Duterte. At dating sundalo din po naman si dating Pangulong Marcos, kaya isa rin po yan sa mga dahilan din na pwede siya, qualified siya na mailibing sa libingan ng mga bayani. At ngayon ay naiba na ang hangin dahil ang mga Duterte ngayon at mga Marcos, pwera lang kay Senator Amy Marcos ay magkaiba na ng pananaw mga kababayan, o magkalaban na mga kababayan. So ano pa masasabi nyo ngayon mga kababayan dito sa mga sinasabi nga dito ni Kiko Pangilinan noon at sa ngayon, no? So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.